Lolo, bakit ka naglilinis? Hindi mapakali ang lolo. Ano nang ginagawa mo dyan sa batong upuan? Kanina, nung nagwawalis ako, nakaharang siya. 200 kilo ang bigat ng batong to sa buong gift. Si Master lang ang makakabuhat. Matanda ka na. Baka masakit ang likod mo. Malakas pa ang katawan ng lolo. Mas malakas pa kay Master. Lolo, nagsisinungaling ka na naman. Totoo yan. Maniwala ka. Sige, ang galing mo. Siyempre naman. Anong nangyari? Masakit ang lalamunan. Lolo, Paligsahan ng martial arts. Lolo, nakapasok ako sa finals. Sa Women's Youth Division ng City Tournament. Ang galing ko, di ba? Siyempre, apo ko yan. Di ba? Si Awan, babae ka. Mapanganib ang martial arts. Baka masaktan ka. Lolo, passion ko to. Pero ikaw ang mahalaga sa lolo. Lolo, kung mananalo ako, makakapag-aral ako sa isang master. Malalaman ko na kung ano talaga ang nangyari sa magulang ko. Lolo, matanda na ako. Ako na ang maghihiganti para sa magulang mo. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Ikaw. Sutil ka. Ang lolo ang tunay na master. Ang nanalo ngayong gabi, Likhangan. Anak. Tatay, pangako mo sa akin. Alagaan mo si Xiaowan. Bago siya magnegatibo 20, huwag kang gagawa ng anuman. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Pangako ko yan, anak. Ang tagal na. Nagpalit ako ng pangalan bilang Lichangchen. Nagtiis ako. 3 araw na lang. Magnegatibo 20 na si Xiaowan. Hindi pa rin ako mapakala sa paghihiganti. Taunang paligsahan ng Z-City, Women's Youth Division. Simula na ngayon. Siege. Una, malakas na palakpakan para sa unang kalahok. Si Liwan, ang babaeng Ipman. Siege. Sino ba si Liwan? Nakapasok pa sa finals. Wala siyang ama't ina. Ang lolo niya ay tagapagwalis at tagakolekta ng basura. Ni hindi makakuhang private martial arts instructor, pero nakarating siya rito. Siguro swerte lang. Ang isa pa, galing sa kabilang dako ng karagatan. Ang babaeng henyong boksinggero, Miss Z. Winchan Liwan, sana'y maging mabuti ang laban. Pero itong Miss Z, bakit hindi ko kilala? Hindi mo kilala? Mamaya mo na siya makikilala. Hanzi, bakit siya? Galing siya sa bansang parola sa kabilang dako ng karagatan. Host, mali yata. Ito ay finals para sa babae. Paumanhin, kinikilala ng bansang parola ang mahigit 100 kasarian. At itong Miss Z ay pisikal na lalaki, ngunit sa puso niya ay isang babae. Hindi patas ito. Patas? Binabalaan kita, Miss. Ang Miss Z ay anak ng pinakamayaman sa Z-City. Milyon-milyon ang ginagastos niya taon-taon sa mga pampalakas. Milyon-milyon. At ikaw, ang sabi, sa pamilya mo, ang Z-City Martial Arts Tournament. May lolo ka lang na tagapagwalis at tagakolekta ng basura sa Z-City. Gusto mo ng patas? Wala namang patas sa martial arts. Laban o hindi, kung ayaw mo, umatras ka na. Bye-bye. Mas mabuting sumuko ka na sa akin. Kung hindi, baka masaktan ka ng malala mamaya.
Lolo, huwag kang mag-alala, mahahanap ko ang pumatay sa ama ko. Ilan na kita? Simulan na natin. May lakas ng loob. Ngayon, tingnan natin kung paano kita sisirain. Halika. Magsimula na ang laban. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ayos, galing. Kaya mo yan. Magaling ang trabaho. Salamat sa papuri, Boss Han. Kung mananalo sa City Finals, makakapasok siya bilang estudyante ng pinakamahusay na martial arts master sa C-City at makikilala ang mga makapangyarihan. Sabihin mo sa referee na maging listo. Huwag mag-alala, Boss Han. Ngayon, si Zeshao ay siguradong mananalo. Sage na. Babae ka. Puro takbo lang ba ang alam mo? Takbo. Lalaki ka, nakakasali ka sa kompetisyon para sa babae. Hindi ba ako pwedeng umiwas? Tigil. Malaking paligsahan ng martial arts sa Z-City. Ginang Liwan, pumili ka ng harapang laban. Kung hindi, ituturing na talo ka. Bakit? Isang babala, kung magsasalita ka palaban sa referee. Responde na. Naku, may daya ba? Ano sa palagay mo? Anak kasi ng Hanshan ang kalaban. Mula pa sa simula, siya na ang siguradong kampiyon. Sayang naman. Ano ngayon? Tingnan natin kung paano mo ito iwasan. Huwag kang mag-alala. Pag nasugatan kita, babayaan ko ang mga gamot mo. Halika. Apo, ang Wing Chun na ito tumutok sa kahinaan ng kalaban. Isang tama na kamamatay. Panoorin mo. Nagkamali ang lolo. Ang kahinaan, ang kanyang kahinaan nandoon. Anak, tigil, bitawan mo. Ayos ka lang ba? Batang ito, ang lupit ng tama. Liwan, sino ang nag-utos sa'yo na atakihin ang iba ba? Wala ka bang sportsmanship? Magsuko ka na. Humika ka Han. Bakit ako susuko? Sa paligsahan ng babae. Wala namang tuntuning bawal atakihin ang iba ba? Hindi ito paligsahan ng lalaki. Wala akong nilabag. Ikaw, ang dila mo talaga, batang gala. Palayasin siya. Tanggalin ang kanyang karapatan. Guard. Sandali. Pag-usapan natin ng maayos. Sino ka? Ako ang lolo niya. Bata pa, ano ang problema? Sa akin niyo sabihin. Ikaw ang lolo ng batang ito? Batang walang magulang, kaya gumagamit ng mababang paraan. Ikaw ang lolo niya, no? Nasugatan ng apo mo ang anak ko. Ano ang gagawin mo? Sa martial arts, ang pag-atake sa ibaba ay hindi maganda. Kapag kumalat ang balita, ang martial arts career ni Liwan ay malamang matatapos na. Sa totoo lang, mali ang apo ko. Ganito na lang. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. At humingi rin ng tawad sa anak mo, okay lang ba? Pasensya na po. Lolo, sa paligsahan ng babae. Walang tuntuning bawal atakihin ang iba ba? At walang tuntuning pinapayagan. Kaya, Humingi na siya ng paumanhin sa'yo, kontento ka na ba? Hindi. Kailangang umatras siya sa paligsahan. Tapos gumapang ng nakaluhod sa buong paligid. Tapos na ang usapang ito. hindi ako susuko at hindi ako atras sa paligsahan. Dahil hindi ako luhod sa buong milang pamahin. Sage, magsusumbong ako sa Z-City Martial Arts Tournament. Ilalantad ko ang ginawa mo, at hindi lang sa Z-City. Kahit sa buong yan country, wala ka ng pagkakataong sumali sa martial arts. Bakit?
Dahil ako si Hanshan, ang pinakamayaman sa Z-City. Sapat na ba yan? 2 araw na lang ang natitira sa 20 taong pangako. Kung ilalantad ang nangyari ngayon, baka dumating agad ang mga kaaway noon. At hindi ako makakagalaw. Sige na. Siguradong sapat yan. Ganito na lang, ako na ang luluhod para sa apo ko. Ako na. Lolo, Ayos lang. Parang aso ang lolo mo. Tingnan mo, tapos na ako sa pangako. Ito na rin ang pag-atras ng apo ko sa paligsahan. Tapusin na natin ito, okay? Ang lolo ni Liwan, sobrang duwag talaga. Toto, ang kampiyon ng paligsahan na ito, ay magiging estudyante ni Masterman ng Lightning 5 Whip. wala akong lolo na katulad mo. Lixiawan. Matanda, umuwi ka at disiplinahin mo. Ang iyong walang malay na apo. Sayang, magandang pagkakataon ito para umangat. Siawan. Maghintay ka lang ng 2 araw, 2 araw lang. Siawan, kumain na tayo. Apo, huwag kang magalit, kumain na tayo. Hindi ako gutom. Pasensya na, apo, nahiya ka dahil sa akin. Pero may mga bagay na hindi simple. Lolo, akala mo ba ang dangal ang mahalaga sa akin? Akala mo ba ang kampyonato ang mahalaga sa akin? Ang mahalaga sa akin ay ang pagkakataong ito. Ito ang pagkakataon para makiganti para sa aking mga magulang. Ang paghihiganti ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ganito, bigyan mo ako ng ilang araw, pupunta ako mismo. Ikaw mismo. Matanda ka na. Mamamatay ka lang. Sasabihin ko sa'yo, Lolo. Sige, kumain muna tayo, halika. Hindi ako kakain. Huwag kang makialam kahit mamatay ako sa bubog. Kahit mamatay sa labas, huwag kang makialam. Pwede ka na bang tumahimik? Umuulan sa labas, saan ka pupunta? Anak. Sa mga nakaraang taon, nagtago ako ng pangalan, nagtiis ng nagtiis. Isang araw na lang, magiging 20 taong gulang na si Xiaowan. Ang iyong paghihiganti. Bilang ama, hindi pa rin ako mapalagay. Xiaowan, bigyan mo lang ako ng isang araw. Bibigyan kita ng kasagutan, tiyak. Masaya ka ba? Halik muna kay kuya. Guro Ma, ipakilala ko. Ang anak kong si Hanzi, siya rin ang kampiyon ng paligsahan sa lungsod. Guro Ma, ang hamak na si Hanzi, nakikilala sa Guro Ma. Naway tanggapin mo ako bilang estudyante. Guro Ma, kampiyon ng lungsod. Sa lalaki, hindi anak mo ang nanalo, di ba? Guro. Password, 6 na 8. Kunting handog lang, sana'y tanggapin. Sana'y tanggapin ito ni Guro Ma. Ang totoo, yung kampiyon sa babae. Kampiyon pa rin yun, di ba? Ang mahalaga, makapasok sa grupo. Bakit hindi mo patawagin guro? Guro, mabuti. Boss, Walang ibang tao, sabihin mo na. may isang 19 na taong gulang na babae. Pumirma na sa labanang hanggang kamatayan. Gusto raw sa pamamagitan ng labanang hanggang kamatayan, matanggap bilang estudyante mo. 19 na taong gulang? Labanang hanggang kamatayan? Ano ang pangalan? Parang Liwan ang pangalan. Liwan. Magkakilala ba kayo, Guro Ma? Di ba ito yung libreng palabas? Pumili ka na malakas, pulad ng ganitong underground labanan. Di ba ito ang paborito nilang panoorin, yung nagpapakamatay? Boss Han, talaga namang magaling ka. Kaya ngayon, di ba ako? Malaki ang kikitain, talaga namang dapa. Tawagin mo si Tyson para maglaban. Sige. Mga panauhin, mayroon tayong isang labanang hanggang kamatayan ngayong gabi. Mangyaring magtaya kayo.
labanang hanggang kamatayan, pumirma na ng kasunduan. Sa wakas, may mapanganib na palabas na. Yung mga palabas na walang namamatay. Anong silbi ng panunood? Ang makalaban sa labanang hanggang kamatayan, ang 19 na taong gulang na si Liwan. 19 na taong gulang. Payat na payat naman. Ang kabilang panig ay ang ating kampiyon sa ring, ang kampiyon sa boxing na si Tyson. Hindi ba ito ang dating kampiyon sa underground boxing? Nakakatuwa talaga, kagandahang tinig at mabangis na hayop. Kawawa ang batang babae. Tingin ko dito sa ring. Ilang minuto ka lang ba makakapagpigil? Isang suntok o dalawa? Hula ko, kahit isang suntok hindi mo makakaya. Simula na ang laban. Maaari na kayong tumaya. Siguradong tataya ako kay Tyson. Batang babae, paparating na ang tiyo. Pagkaraan ng alas 12 ng gabing ito, 20 anyos na si Xiaowan. May ilang bagay na dapat na natin siyang sabihin. Nasaan si Xiaowan? Kailan siya lumabas? Kontrata ng kamatayan ngayong gabi, Underground Boxing Arena. Ang posisyon ay nasa Timog Kanluran, mga 120 kilometro. Kailangan kong magtagumpay sa pagiging disipulo, mahanap ang tunay na salarin. Batang babae, subukan mo ito. Go! Ano ang kawili-wili dito? Ang bilis mong tumakbo naman, batang babae. Ang galing. Magaling ang laban. Patayin mo siya. Napabagsak niya na. Ngayon na. Tumindig ka, Tyson. Ikaw ang kampiyon. Ako ay sumusuko. Ano bang nangyayari? Bakit ka ba susuko? Nagtagumpay ako. Huwag kang magmadali. Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Master Ma, nanalo ako. Hindi pa sigurado. Kailangan kong manalo, kailangan kong maging disipulo. Paumanhin, hindi sinasadya. Nanalo na ba? Hindi tama. Binibigyan mo ba ako ng kati lamang sa likod? Hindi ako susuko, kailangan kong manalo, kailangan kong maging disipulo. Sige, sisirain ko na siya. Hindi ako pumapayag. Patayin mo siya. Gawin mo na.
Patayin mo siya. Magkita na lang tayo sa susunod na buhay. Inay, itay, hindi na kayo maipaghihiganti ng inyong anak. Lolo! Apo, pinabagabag kita. Ang ganda ng sipa na iyon. Ako ang kanyang lolo. Lolo! Sa ibabaw ng ring, sino man humarang sa akin ay mamamatay. Tanda na, walang lakas na. Sige na, bata. Tigil ng laban, umuwi ka na kasama si lolo. Lolo! Walang nahanap si Warner tungkol sa suspect. Bobo ka, okay ka lang naman. Tara na, uwi na tayo sa bahay. Bukas. Tuturuan na kita ng martial arts. Tara, Lolo! Umalis ka muna. Kahit mamatay ako sa ring. Di ako magmamakaawa para lang mabuhay tulad mo. Huwag kang makialam. Umalis ka. ilan mo pag-imas ulo? Umalis. Saan ka pupunta? Sa kanya na ang buhay niya, di ba alam mo? Bago ko pakawalan ng apo ko. Mukha ba akong naghihira? Matanda. Ito si Master Z. Pinakamalakas sa lungsod. Saan siya kukuha ng pera? At ngayon, wag mo nang isipin na. Matatapos lang ito sa pagmamakaawa mo. Ano ba gusto mo? Simple lang. Tuparin ang kontrata. Si Liwan at siya. Isa lang ang tatayo dito. Ganito na lang, ako na lang ang kakalaban para sa apo ko, pwede. Tingnan nyo, Matanda, ito ay life and death match. Matanda ka na. Di ka ba natatakot na maduro? Di ako pumapayag. Lolo, di mo kayang kalabanin sila. Umalis ka na. Bobo, expert ang lolo mo, totoo. Lolo! Pwede ba akong sumali? Di ba ako nagkakamali? Master Ma? Isa lang naman ang mamamatay, dalawa pa kaya. Mas maganda to. Tingnan nyo. Naghihintay ang mga manonood na magandang laban. Sige, payag ako. Laban. Lolo, mali si Warner. Pakiusap. Umalis ka na. Laban. Bobo. Huwag kang matakot. Lolo! Huwag kang mag-alala, si Awan, okay lang si lolo. Taysen. Mas esiting pa. Sige. Matanda ka na, isang suntok lang patay ka na. Sige, halika. Huwag ka masyadong mabilis mamatay. Apat na minuto na lang. Halika. Panoorin nyo na mabuti. Lolo! Ganito lang, ang matandang ito, patay na kaya siya? Si Taysen, isang suntok ay 500 kilo. Kahit malakas ang pangangatawan na matanda, 2 suntok lang ang kaya niya. Ang matandang ito, siguro mga 100 piso ang timbang. Paano na palayo ng isang suntok? Baka epekto ng gamot. Talagang epekto ng gamot. Batang lalaki, matigas ang kamao mo. Pero hindi mo pa ako mapapatay. Ikaw, Ulit. naghahanap ng kamatayan. Lolo, mag-ingat. Lolo! Narito na, ang nakamamatay na sipa ni Taysen. Isang sipang 1,000 kilo. Sa isang sipang ito, kayang putulin ang 5 sentimetrong bakal. 5 sentimetro, ano ang kahulugan nito? Hindi ka mapapatay, matandang hayop. Sage, Talaga bang natamaan mo ako?
Isip-isipin mo. Akala mo ba talagang natamaan mo ako? Bakit ka nakatayo ulit? Marunong kang magpahina ng lakas. Taysen, huwag ka nang mag-atubili, gago. Ulit. Matandang hayop. Marunong kang magpahina ng lakas, di ba? Sage. Tingnan natin kung paano mo ipapahina. Sage, magaling ang suntok. 10 segundo na lang. Papahinain kita. Matandang hayop. Marami ang gustong pumatay sa akin, pero hindi ka sapat. Naghahanap ng kamatayan. Kapag natamaan ang sentido ng dalawang kamay, kahit isang 200 kilong malakas na lalaki, mamamatay din, hindi. Karapat dapat mamatay. Matandang hayop, naghahanap ng kamatayan. Tapos na ang oras. Grabe, ang pangangatawan na matanda. Talagang kamangha-mangha. Ang mga peklat at kalamnan sa likod. Paang hindi matatalo. Ito. Anak, ang iyong hiling. Sinunod ng ama. Hahanapin ang kamatayan. Bata, napakahina mo talaga. Bibigyan lang kita ng isang pagkakataon. Kung kaya mo bang tanggapin, tignan na lang natin ang kapalaran mo. Ano? Ikaw. Siya yung tao. Ano ang nangyari? Bakit nahulog si Taysen? Ano ang nangyari? Napakalakas ba? Paano natalo si Taysen? Siya dapat, hindi dapat. Kahit na may ilang kakayahan ang matandang ito. Pero hindi naman dapat sa isang tiklupin ng daliri. Nabali na si Taysen, pero Boss, gamot. Yung gamot ay nag-expire na. ang ibig mong sabihin ay yung pampalakas na gamot. Tama, may oras ang bisa ng gamot na ito. Kapag dumating na ang oras, magiging mahina ang katawan. Si Taysen mukhang malakas sa ring, pero wala naman talagang lakas. Ganun pala. Tumigil ka. Nanalo ako sa laban, hindi pa ba ako pwedeng umalis? Kung gusto mong umalis, tanungin mo muna ang baril ko kung papayag. Galaw ka pa, paputukan kita. Azi, okay ka lang, buti okay ka. Aksidente lang sa baril. Parang pamilyar sa akin ang taong ito. Parang katulad ni Lichyangan noong 20 taon na ang nakalipas. Lichyangan. Hindi siguro. Siya ang dating number 1 sa martial arts. Inawag na pinakamalakas na tao sa loob ng 1,000 taon. Paano pwedeng? Ganitong matandang walang kwenta. Imbestigahan mo. Ang background na matanda, kahit siya si Lichyangan. 20 taon na ang nakalipas. Siya ay isang matandang lalaki na. At saka, ang gantimpala sa kanya ay 10 bilyon, ano? 10 bilyon. Dolyar, Dolyar. Si Aowan, gising ka na. Halika, inumin mo ang gamot.
Lolo, okay ka lang. Ano naman ang mangyayari sa lolo? Paano ka nakaligtas? Dahil marunong ng martial arts ang lolo. Nagsisimula ka na naman, Lolo. Kahit na may kasanayan ka sa martial arts noong bata ka pa. Ngayon ay matanda ka na. Sabihin mo sa akin kung paano ka nakalabas. CJ. Sa ngayon, hindi na ako magtatago sa iyo, apo. Hawakan mo. Tingnan mo. Ano ito? Tropeo ng unang kampiyon sa martial arts sa buong mundo, Lolo. Ikaw ang unang kampiyon sa martial arts sa buong mundo. Li Chang'an. Ako yon ang iyong lolo. Sinasabi ko sa iyo, ako ang dating numero 1 sa martial arts. Walang katapat sa buong mundo, tinawag na pinakamalakas na tao sa loob ng 1,000 taon. Ako yon, ako mismo. Lolo, magkano mo binili yan? Magkano? Anong ibig mong sabihin sa magkano binili? Ito ay pinaghirapan ko mismo. Ako ay walang katapat at nagwagi sa kompetisyon. Sige, ano ang gusto mong mangyari? Mag-aral ng martial arts sa akin, at pagkatapos ay ipagpatuloy ang aking pamana. At pagkatapos ay kalimutan ang galit, tama ba? Hindi. Ang paghiganti para sa iyong mga magulang, lolo mismo. Huwag kang makunwari, Lolo. Si Li Chang'an ang tunay na tao. Ikaw ay si Li Changsheng. Sa susunod, palitan mo naman ang pangalan sa tropeo. Ako talaga yon. Hindi mo sasabihin na pinalitan mo pa ang pangalan mo. Alam mo rin yon? Siyempre alam ko, Lolo. Nais mo lang na ako ay mabuhay ng payapa at ligtas kaya gumawa ka ng kasinungalingan para linlangin ako. Hindi. Pero apo, hindi ako galit. Sisikapin kong magsanay ng mabuti sa martial arts sa sarili kong pagsisikap. At kapag handa na ako, saka ako maghihiganti para kay tatay. Lolo, nais ni Xiaowan na subukan sa sarili niyang pagsisikap. Pwede ba? Siyempre, pwede. Sige, pagbibigyan kita, apo. Inumin mo itong gamot. Kumusta? Lolo, itong gamot. Alam kong gusto mong magiganti ng personal, hindi kita pipigilan. Pero ang katawan mo ay masyadong mahina. Kailangan mo pa ng sustansya mula sa 9 transformations body forging decoction. Ang landas ng martial arts ay hindi lang basta pagsisikap. Tatay, si Li Changsheng ba ay ordinaryong tao lang talaga? 10 taon na siyang nabubuhay sa pagwawalis at pagpulot ng basura. Mas mabuti nang pumatay ng inosente kaysa palampasin ang may sala. Kung siya nga talaga, 100 bilyong dolyar yon, tatay. Ako pa rin, si Xiaozi. Di ba't ayaw na ayaw mo yung babaeng liwan? Bibigyan kita ng pagkakataong asarin siya. Ang sipag talaga ng apo kong mahal. Tingnan na ni Lolo. Mabuti may pag-unlad. Muna, magpahinga ka, huwag kang mapagod. Inumin mo muna itong gamot. Lolo, pakiramdam ko ayos na ako. At lumakas din ang lakas ko. Gusto kong sumali sa Provincial Martial Arts Tournament, baka may balita doon tungkol sa pumatay sa mga magulang ko. Lumaki na ang apo, di na nakikinig kay Lolo. Paano na ako mabubuhay? Lolo, iwan mo na lang dyan, iinumin ko mamaya. Yan ang sunod-sunod na apo. Tandaan mong inumin, iiwan ko na dito. Di na kita istorbohin, Lolo. Ito na ang huling 9 transformations, Great Tonic Soap. Kapag nainom ito ni Xiaowan, abot na siguro ang kanyang pisikal na lakas. Sa 30% na lakas ko noong bata ko. Kahit 30 lang. Madali na lang manalo ng kampyonato. Lolo, malungkot ka rin siguro sa pagkamatay ni Papa, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong maging isang dakilang martial arts master. Para ipaghiganti siya at matupad ang pangarap mo. Sino to?
Di ba't ito, yung talunan ko? Ang sikat na martial arts prodigy ng Z-City? Ano? Di mo na ako kilala? Umalis ka. Ang lakas ng loob. Ano yang dala mo? Ibalik mo yan. Tingnan nga natin kung ano, yung binigay sa'yo na matandang yon. Ang bango. Ito, inumin mo na. Huwag mong sayangin. Ang pagmamahal ng lolo mong basurero. Gustong mamatay. Ano, galit? Gusto mong makipag-away? Tara, di ako kontento sa pagkatalo ko noon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong pilitin. Ipilitin kita, ano naman? Tara, laban tayo. Kung di mo ako sasamahan sa maayos na laban, papapatay ko yung matanda. Ang lakas ng puwersa. Ang hina mo, di ka man lang makatalo sa babae. Takot ka lang ba tumakbo? Takbo. Kuya, okay ka lang? Dalhin na kita sa ospital. Suntukin. Sag, patayin mo siya. Ikaw, Dapat dalisay ang martial arts. Di ka karapat dapat makalaban sa akin. huwag kahabagan. Kung mananakot ka pa sa akin at lolo ko, papatayin kita. Sag, Umalis ka na. tumayo ka. Akala ko. Medyo maganda pala. Ginoo, ano gagawin natin? Wala na tayong magagawa. Paulit-ulit niya akong pinapahiya. Di ko siya papatawarin ng ganun kadali. Sayang naman. Hanap tayo ng lugar. Lahat may parte. Salamat kuya. Nga, kumuha na magaling mag-film. Maghanap ka rin ng tao. Sabihan mo matandang yun, ipapadala ko. Dadalhin. Dalawampung taon, lumaki na ang tapang ninyong tatlo. Nandito pa kayo sa maliit kong bakuran. Ano? Pipigilan mo kong lumabas? Li Changsheng. 20 taon kang nagtago. Bakit di ka na lang magpatuloy? Kung di ka lalabas, kaming tatlong matanda ng martial arts. Tutulungan kang tapusin lahat ng dating kaaway. Kung pipilitin kong lumabas, may karapatan kaming tatlo. Buwagin lahat ng martial arts mo. Lao Zhang, ano sa tingin mo? Pa sa kapayapaan, di ka dapat lumabas. Kung pipilitin mo, wala akong magagawa kundi labanan ka. Dalawampung taon akong nagkubli. Di dahil sa lakas niyo, kundi dahil ako si Li Chang'an. Ayaw ko nang pumatay. Ngayong maghihiganti ako. Di ninyo ako mapipigilan. Umalis kayo. Lao Zhang, okay ka lang? Lao Zhang, di mo ba sinabing 70 taon na si Li Changsheng at humina na ang lakas niya? Pero ramdam ko ngayon, mas malakas pa siya kaysa dati. Totoo, kung di siya nagpigil, namatay na sana ako sa suntok niya. Lao Zhang, okay ka lang ba? Talagang nakakatakot ang titulong pinakamalakas na tao. Ero,
Sa tingin ko maganda ito. Tama. Ngayon sa martial arts ng Dacia, walang sumusunod na henerasyon. Magsisimula na ang First Underhaven Martial Arts Tournament. Bakit hindi natin ipasali si Li Changsheng? Hindi siya makikinig sa'yo, sigurado. Ngunit kung ang kanyang kaaway ay naroon din, siguradong pupunta siya. Ara na. Narinig mo na ba? Ang anak ng pinakamayaman. Hinuli si Liwan. Hinuli siya. Kailan nangyari? Saan siya dinala? Bodega. Alam mo na yan. Magdudusa talaga ngayon si Liwan. Medyo maganda pa naman itong babae. Tama na, huwag nang kumuha. Dala mo ba ang gamit? Dala. Droga galing ibang bansa, high-tech. Sabi kahit ba ito matutunaw, maganda to. Akayanin kaya ng babae. Huwag kang mag-alala, martial artist itong babae. Sedge, subukan natin. Bitawan mo ako. Gising na, pwede kitang bitawan, pero samahan mo muna kaming magkakabarkada. Maglibang-libang, di ba? Lolo, nasaan ka? Lolo, nandito ang lolo. Gusto niyo bang mamatay? Lolo, Siwan, Lolo, tawagan mo ang pulis. huwag kang matakot, nandito ang lolo mo. Li Changsheng, dumating ka rin. Ikaw ang hinihintay ko. Ang tagal mong hinintay. At gusto ko ring panoorin mo kung paano ko lalaruin ang apo mo mamaya. Batang hayop, pakawalan mo ang apo ko. Matandang lalaki. Huwag kang magsalita ng ganyan sa aming yung master. Sa totoo lang, isang karangalan para sa apo mo na laruin siya ng aming yung master. Tama. Kapag nasyahan ang yung master, baka bigyan ka pa ng pera. Halagang hindi mo makikita sa buong buhay mo, matanda. Tama. Ganoon ba? Aray. Bitawan. Bitawan mo ako. Ang pamilyahan sa Lungsod Z. May pera at kapangyarihan. Kung magkakagulo ka, hindi ka na mabubuhay sa Lungsod Z kasama ng apo mo. Ganoon ba? Siyempre, ang kapangyarihan ng pamilyahan sa Lungsod Z ay hindi mapag-alinlanganan. Hindi mo, isang pulubi. Maintindihan yan. Mali ka. Mali ako. Hindi mo kayang isipin ang kapangyarihan ng matanda kong lalaki. Sedge, sugurin siya. Huwag kang lumapit, ako ang prinsip ng pamilyahan. Kung gagalawin mo ako, tiyak na papatayin kita. Anong halaga ng pamilyahan? Pakawalan si Ginoong Han. Si Awan. Lolo, Matanda, kung may lakas ka, subukan mo, halika. Kung gagalawin mo ako, pugutan ng ulo ang apo mo. Matanda, hindi ka pa bumibitaw. Kung hindi mo bibitawan, ako ang kikilos. Si Awan. Lolo, huwag bibitawan. Ngayon, pakawalan mo ang apo ko. Sasabihin mo lang bibitawan, hari ng dalawang sable. Patayin mo siya, gusto ko siyang mamatay. Sedge, Pakawalan ang apo ko. pwede, hindi ba't magaling kang lumaban, ganito. Kung kaya mong tumagal sa isang sable ng hari ng dalawang sable, pakakawalan ko siya. Hari ng dalawang sable. Tama, siya ang dalubhasang binayaran ng pamilya, Han ng malaki. Ang dalawang sable ay may bigat na 100 kilo. Walang katulad ang kanyang sable. Matanda, kaya mo ba? Matigas ang buto ko, subukan natin. Huwag Lolo, hindi sila mapagkakatiwalaan. Tumahimik ka, matanda, tutuparin ko ang sinabi ko. Basta kaya mong tumagal sa isang atake ng hari ng dalawang sable, pakakawalan ko siya. Lolo, huwag, Lolo. Tangang bata. Isang sable lang yan, kahit 10 sable, walang problema. Nakalimutan mo, marunong ng martial arts si Lolo. Lolo, Hari ng dalawang sable, patayin mo siya. Lolo, Matanda, sinasabi mo pang marunong ka ng martial arts. Sa tingin ko natatakot ka na. Narinig mo na ba ang hurno ng laman at dugo? Hurno ng laman at dugo. Sa alamat. Kayang dalhin ang katawan sa pinakamataas na antas. Tama, gamit ang pag-urong ng kalamnan. Iiwan ang iyong sable sa loob ng katawan ko, syempre.
Hindi lang yan ang kaya kong gawin. Ano ka ba? Kaya mong dalhin ang katawan. Sa ganitong antas, Lolo, mag-inat. anong nangyayari ito? Bata. Masyadong mabagal ang sable mo. Nangahas kang bantaan ng apo ko. Hari ng dalawang tabak. Huwag kang lumapit, anak ako ni Hanshan. Ang tatay ko ang pinakamayaman. Kung lalapit ka pa, Huli na. ako. Matanda ka, huwag kang maglakas loob. Ako ang tagapagmana ng pamilyahan. Kung gagalawin mo ako, ang apo mong babae, ay pugutan ko ng ulo. Huwag, Lolo. Masyadong malakas ang koneksyon niya. Mapanganib kung papatayin natin siya. Lolo, umuwi na tayo. Umuwi na. Tara na. Maliit lang ang sugat ni Xiaowan, huwag nang mag-abala. Xiaowan, sa totoo lang, Lolo. Lolo, malinaw namang malakas ka. Bakit hindi mo ipagiganti ang mga magulang ko? Anak mo rin sila. Apo, may mga bagay na hindi kasing simple ng iniisip mo. Lolo, turuan mo ako mag-martial arts. Kung mahirap ang sabihin, ako na ang maghihiganti para sa mga magulang ko. Hello, sino po ito? Liwan, di ba? Gusto mo raw magpatali sa akin bilang guro? Pumayag na ako. Master Ma, pasensya na po. May guro na ako. Pwede akong turuan ng lolo ko. Ganun ba? Sana nga sinabi ko na lang kung paano namatay ang mga magulang mo. Kung ayaw mo, huwag na. Sandali, ako. Bukas ng tanghali, alas 12, puntahan mo ang Mas Martial Arts School. Anak, magaling ang ginawa mo. Tatay, malakas talaga si Li Changsheng. Kahit si Hari ng dalawang tabak, walang laban sa kanya. Normal lang na walang laban. Master Ma. Base sa sinabi ni Hari ng dalawang tabak, 70% sigurado ako. Siya iyon, si Li Changan noong 20 taon na ang nakalipas. Siyang tunay, magaling. Iano naman, 20 taon na ang nakalipas. Hindi na siya tulad ng dati. Master Ma, makakaya mo ba siyang talunin? Ako. Mahirap din akong kumilos. Master Ma, kung hindi ka kikilos, sino pa ang kikilos? Si Li Changan sa loob ng maraming taon. Napakarami na ng pinatay. Sa mundo ng martial arts, napakaraming gustong pumatay sa kanya, paang isda sa ilog. Presidente Han, mag-ayos ka ng isang salusalo. Imbitahan ko ang lahat ng martial arts masters. Magdaraos ako ng Demon Slaying Assembly. Gamitin ang lakas ng buong mundo ng martial arts. Patayin ang matandang ito, Maklan Martial Arts School. Master, tanggapin po ang pagpugay ng inyong bagong estudyante. Mabuti. Binabati kita, Master Ma, sa pagkuha ng magandang estudyante. Binabati kita, Master Ma, mga kasama ngayon. Sa pagdalo sa aking seremonya ng pagtanggap ng estudyante, labis ang aking kasiyahan at karangalan na maaming mandirigma ang dumalo. Ero, ngayon, kukuha ako ng isa pang estudyante, si Liwan. Sino ito? Mukhang napakadukha at babae pa. May koneksyon ba ang babaeng ito? Master Ma, Mabuti, punay na hindi pa huhuli ang babae sa lalaki. Maganda. May lakas ng loob. Liwan, kung hindi dahil sa kabaitan ni Master Ma na tanggapin ka, dapat magmamadali kang magbigay galang at magpasalamat. Nga, isang biyaya na napansin ka ng aming Master. Totoo, kailangan ang pagpugay. Naririnig mo? Magmadali ka. hindi ako pumunta para mag-aral, kundi para tanungin si Master Ma. Sino ang pumatay sa aking mga magulang noon? Ayaw mong mag-aral sa akin? Ayaw. Liwan, ang lakas ng loob mo. Narito si Master Ma. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan? Lumuhod ka't humingi ng tawad.
Kung ayaw ng batang ito, huwag na. Gusto mong malaman kung paano namatay ang mga magulang mo? Sasabihin ko sa iyo, ang pumatay sa mga magulang mo noon, siya ay iyong lolo. Ano? Kung hindi, ano pa? Kung may kapangyarihan ang lolo mo, bakit hindi niya ipinaghiganti? Pagpatay sa sariling anak iyon, Hindi ako naniniwala. hindi ka naniniwala? Alam mo ba kung sino ang lolo mo? Ano? Ang lolo mo, siya ang pinakamasama. Pinakamalupit na tao sa mundo. Sila ay biktima ng lolo mo. Tama. Ito, ang dating bayani at master ng Tantuy, na pinaralisa ang mga binti ng iyong lolo sa masamang paan. Hanggang ngayon ay hindi makabangon. Ito naman ay, ang dating mabuting master ng Tongbi Quan, na sinira ang kanyang lakas ng patibong ng lolo mo. Hanggang ngayon ay walang kwenta. Ito pa, ang dating, tanyag na monghi sa mundo, dalubhasa sa 36 na kasanayan ng Shaolin. Inalis ng sarili mong lolo. Hindi mabait na tao ang aking lolo. Mabait? Anong mabait na gagamit ng ganoong kalupit na paraan? Anong mabait na tao na ang anak niya? Tinutugis ng mga tao mula sa mundo ng martial arts. Pinatay ng buhay. Sinasabi mo na pinatay ang aking mga magulang dahil sa paghiganti. Kung hindi yon, ano pa ba? Ang mga dugong utang ng iyong lolo sa kanyang mga kamay, siya mismo. Hindi naman siya nagkaroon ng anumang parusa. Kaya naman pinahirapan niya ang iyong mga magulang hanggang sa mamatay sila. Sino kaya ang pumatay sa iyong mga magulang? Hindi ito maaaring totoo. Mga kababayan, ako si Maywei. Ngayon ay inorganisa ko itong pagpupulong para patayin ang demonyo. Ang layunin ay patayin ang taong 20 na karaang taon. Ang pinakamasamang kontrabida ng martial world, si Li Changan. Patayin si Li Changan. Patayin si Li Changan. Liwan, para sa hustisya sa mundo ng martial arts. Ikaw, handa ka bang sumali sa amin? Ako, Kunin mo. Kailan ba naging pinakamasamang demonyo itong matanda na ako? Ano itong? Si Awan. Siya nga si Li Changan. Ang taong ito ay si Li Changan. Siya talaga. Kakilala niyo pa rin pala itong matanda na ako. Li Changan. Siya nga si Li Changan. Li Changan, pinatay mo ang aking guro. Ipaghihiganti ko ang dugong inutang mo. Li Changan, inalis mo ang kapangyarihan ng aking kuya. Papatayin kita ngayon, Li Changan. Maghihiganti ako para sa aking ama. Papatayin kita. Masyado pa kayong bata. Si Awan, umalis na tayo, ang pumatay sa iyong mga magulang. Nahanap na ng lolo mo, halika. Si Awan. Lolo. Lahat ng mga taong ito ay pinawanyan mo ng kapangyarihan noong ikaw ay bata pa. Sila ako ang lumaban sa kanila lolo, ngunit hindi ko akalain na buhay pa sila hanggang ngayon. Gusto ninyong maghiganti sa matanda na ito ako, hindi ba? Tama na. Si Awan, ano nangyari sa'yo? Li Changsheng, hindi. Si Li Changan ito. Noong pinatay ang aking mga magulang ang ugat ng lahat. Dahil ba sa iyo nagsimula ang lahat? Talagang kasalanan ng lolo. Pero, si Awan, Walang pero-pero. Li Changan, wala akong lolong katulad mo. Hindi ko na ipaghihiganti ang magulang ko. Kung few, hindi ko na rin ito pag-aaralan. anak ka talaga. Li Changan, mahigit 20 taon na tayong hindi nagkita. Bakit ka naging ganito? Noong nakita tayo ilang araw lang ang nakalipas. Hindi kita nakilala. Galit ka? Huwag mag-alala, maraming palabas ang inihanda ko para sa iyo ngayon. Sobrang siksik. Ano, masaba ang pakiramdam na magkamali ang iyong sariling apo? Niloko mo ako.
Hindi kita niloko. Ipinakita ko lang sa'yo. Ang bahagyang katotohanan noong panahong iyon. Ikaw ang pumili na maniwala, wala akong kasalanan doon. Sila. Ang pagiging pilay nila, talagang gawa ng lolo mo. Kasama ang iyong mga magulang, dahil noong kabataan ng lolo mo. Napakaraming dugong inutang. Nagdala ng puot. Liwan, hindi mo pa alam. Ang lolo mo noon, malayo sa pagiging masama, siya pa ang nagligtas sa mga tao. Sila ay ang mga pinuno ng sindikato noong araw. Ayan, ang utak ko. Nakalimutan kong sabihin. Ang patalim na ito ay may malakas na lason. Talagang salamat sa iyo, Apo. Kung hindi, hindi ito magiging ganito kadali. Lolo, ang kamay mo. Si Awan, ayos lang ako. Gusto mo rin akong patayin? Tama. Magpapakilala ako. Ako si Mayui. Ang punong guro ng Hunyuan si Nitay Jikwan. 20 taon na ang nakalilipas. Ang aking guro na si Matsinguo. Talagang tinambakan mo. Binali mo ang kanyang mga paa at kamay. Naalala mo pa ba? Sino? Maxingo? Naalala ko na, iyon ba yung nagpapalabas sa kalye? Tumigil ka. Liksyangan. Akala mo ba ngayon ay 20 taon na ang nakalilipas? Mas malakas ang bata. Hindi ko alam kung gaano katagal makakatiis ang katawan mo ngayon sa aking mga suntok. Matanda na ako. Matibay pa rin ang katawan ko, subukan mo kung ayaw mong maniwala. Naghahanap ng kamatayan. Masyado kang mahina. Kidlat na 5 latigo. Guro, Mas matanda ka pa sa akin. Lolo, ayos ka lang ba? Paano naman ako magkakaproblema, Lolo? Si Awan, uwi na tayo. ang galing talaga ng dating number 1 sa mundo, ibang-iba. Liksyangan. 20 taon. 20 taon kitang hinanap, ngayon, papakitaan kita. Ng kapangyarihan ng Hunyuan Singitay Jikwan. Patayin mo siya. Binata, ayaw ko pang pumatay ngayon. Matanda, tumigil ka. Tingnan mo ako ng diretso. Tingnan mo ako, matanda. Papatayin kita. Lolo, ingat sa likod. Lolo. Lolo, ayos ka lang ba? Alam mo ba kung bakit pinawalang bisa ang galing sa martial arts ng guro mo noon? Ikaw, Dahil pareho kayong mandaraya, ikaw at ang guro mo. huwag mong bastusin ang guro ko. Pakiusap, pakawalan mo ako. Nagkamali ako. Gusto kong maghiganti.
Binata. Malayo pa ang narating mo. Nagkamali ako. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka. Ano ang balak mo? Ito. Tumatanda na. Lolo, ayos ka lang ba? Paano naman ako magkakaproblema, Lolo? Sa mundong ito, ang makakasakit sa'yo ay hindi pa ipinapanganak. Si Lolo ay hindi kayang patayin parang ipis. Tara na, apo, uwi na tayo. Tumigil ka. Gusto mo ring patayin ang matanda kong ito. Matanda, may nagbayad para sa buhay mo. At medyo mahal pa ang halaga. Sa mga ito lang. Matanda, wala kang magagawa sa tigas ng kamao mo, gaano man kalakas. Matibay ba ito kaysa bala? Lolo, mag-ingat. Liwan, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung susunod ka sa akin, pakakawalan kita. Huwag kang mangarap. Walang utang na loob. Tatay, patayin mo siya. Kanina nang siya'y nakikipaglaban. Halos naubos na ang kanyang lakas. Ngayon, sa harap ng bala, pa ang isang puting papel na siya. Gamitin ang baril. Paano mo nagawa iyon? Huwag kang bumaril, mag-usap na lang tayo. Huwag kang bumaril, mag-usap na lang tayo. Huwag kang padalos-dalos. Mag-usap na lang tayo, huwag kang bumaril. Iputok mo ang baril, pakawalan mo ang anak ko. Kung hindi, babarilin kita. Lolo, huwag kang matakot. Apo, hindi ako takot mamatay. Takot ang Lolo. Pero takot ang Lolo na mamatay ka. Litsangan, ipatong mo ang baril. Hindi ako naniniwala, napakaraming tao rito. Ikaw lang, hindi naman siguro. Mapapatay mo kaming lahat. Ito, ipatong ang baril. Sinabi ko, iputok mo ang baril. Lolo, hindi pwedeng ipatong. Baril lang naman yan. Lolo, ano ang ginagawa mo? Liwan, hindi mo pa ba malinaw? Lolo mo ang gustong magpakamatay para humingi ng tawad sa amin. Lolo, huwag kang gumawa ng kalokohan. Warner, ikaw na lang ang natitirang kamag-anak ko. Baliw na bata, paano gagawa ng kalokohan ng Lolo? Huwag kang mag-alala. Pinapayuhan ko kayo, huwag ninyong babarilin ang apo ko. Huwag kang mag-alala, basta't pindutin mo ang gatilyo, sigurado ako. Hindi talaga babarilin ang apo mo. Sinasabi ko sa buhay ng tatay ko. Sana'y tumupad kayo sa pangako. Ano ang gagawin niya? Lolo, Baliw na bata, okay lang. Pinoprotektahan ka ng Lolo. huwag. Liwan, ang lolo mo talaga ay tanga. Lolo, Sa wakas ay namatay na. 10 bilyon iyon. Sigish, dalhin ninyo ang bangkay. hindi pwedeng. Liwan, kung may sisihin ka, sisihin mo ang masamang kapalaran mo. Sino ang nagsabing inaway mo ako? Taksil. Ano ang masama sa pagiging taksil? Bago magpakamatay ang lolo mo. Medyo natatakot pa ako. Ngayon, patay na ang lolo mo. Segj, Chiaos, huwag na. Tapusin natin ang babae. May lakas ba kayo? Bakit wala? Huwag kang mag-alala, hindi kita palalayain ng ganito kadali. Gagawin kong hindi mo magustuhang mabuhay, hindi mo magustuhang mamatay. Tao ka ba o multo? Lolo, Nabuhay pa rin pala siya. Matay, matatanda, paano ako mamamatay? Paano nangyari yon? Nakita ko talagang binaril mo ang sarili mo. Paano ka nakaligtas ng walang anumang pinsala? Binaril ang sarili. Ito. Isang baril lang, paano ako masasaktan yan? Ang kamay ko, okay ka lang ba? Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, babarilin kita. Lumabas ka na kung hindi. Magpapakamatay na ako, matatanda. Zhang Taichu, punong pinuno ng Taichimen. Dong Daichuan, punong pinuno ng Bagwashang. Son Zhantang, punong pinuno ng Tsingikuan. Ang tatlong matatandang ito, lahat sila ay narito. Ang ganda. Sila ang tatlong pinakamalakas na mandirigma sa Dachia. Sa kanila, hindi makakatakas si Li Chang'an. Bonso Hanshan, nagpupugay sa tatlong matanda. Sa wakas dumating na kayo.
Siya ang Li Chang'an mula 20 taon na ang nakalilipas. Magsanay kayo, dapin siya at parusahan ayon sa batas. Naku, ang balibalita, ang tatlong matandang mandirigma ay mga haligi ng mundo ng martial arts. Hindi mabilang ang kanilang mga estudyante at ang kanilang kapangyarihan ay hindi matantya. Ang lolo noon nakagawa ng maraming kaaway. Baka kasama sa mga ito ang mga estudyante ng tatlong ito. Delikado ito. Lolo, baka gusto mo umalis muna. Anong aalis? Tatlong matanda lang yan. Sasabihin ko sa'yo ang kanilang mga guro at ninuno. Hindi ako nagkulang sa pagtutuwid ng lolo mo. Tigilan mo na yan. Sige na. Banso Hanzi, nagpupugay sa tatlong matanda. Pakiusap, tatlong matanda, gawin ninyo ang dapat. Parusahan ang matandang ito sa lugar. Anong parusa? Matanda dong? Anong matanda? Kami tatlo sa harap ni Matandali. Wala kaming halaga. Matandali, pasensya na, nahuli kami. Lumuhod. Lolo, sila. Tatlong matanda, kayo ang bantog na tatlong matanda sa mundo ng martial arts. Bakit kayo lumuluhod sa isang teroristang ito? Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa hapo? Siya ang 20 taon na Naselyuhan ninyo? Nagkaisa kami para selyuhan. Mali kayo. Noon, kusang loob na nagkulong sa bundok si Matandali. Kung hindi, kahit kaming tatlo ay magkaisa. Mahirap sa kanyang kamay na makalampas ng kahit isang galaw. Ngunit pakiusap, Matandali, lumabas ka na. Maging bagong pinuno ng martial arts. Buhayin muli ang mundo ng martial arts ng Dacia. Mangyaring ipagpatuloy ni Geely ang pagiging pinuno ng mundo ng martial arts. Geely, ipakita mo na ang iyong kakayahan. Lolo, Tatanggi ako. Dahil ayaw mong maging pinuno, Geely, bakit hindi na lang ang iyong apo na si Liwan ang maging pinuno? Kung maglalaro ka pa ng masamang isipan sa akin ako, mag-ingat ka, baka dibain ko ang iyong tai chai set. Pero Geely, hindi mo ba gustong maghiganti para sa iyong anak? Kapag naging pinuno ka na, makakasali ka sa World's #1 Martial Arts Tournament at makakalaban mo si Li Haiwang. Hindi ko kailangang maging anumang pinuno ng mundo ng martial arts. Kaya ko pa rin patayin si Lai Haiwang. Huwag! Pinag-alinlanganan mo ba ako? Hindi kita pinag-alinlanganan. Ngayon, si Li Haiwang ay naging mamamayan ng Lighthouse Country at protektado ng mundo ng martial arts. Maliban sa martial arts tournament, hindi ka basta-basta makakagalaw. Kaya ba nilang patayin ako? Hindi ka nila mapapatay, pero ang iyong apo. At ngayon, ang mundo ng martial arts ng Griatia ay matagal nang humihina. Sa pagdating ng panahon, ang ugat ng mundo ng martial arts ng Griatia ay puputulin nila. Geely, ipakita mo na ang iyong kakayahan. Para sa mundo ng martial arts ng Griatia, mangyaring ipakita mo na ang iyong kakayahan. Geely. Lumuhod. Basura ang martial arts ng Griatia. Lolo, sasali ka ba sa paligsahan? Masyadong wasak ang mundo ng martial arts ng Grecia. Hindi ko akalain na tayo'y apihin ng mga barbaro. Kung hindi nakikilos ang lolo, baka mawala na ang mundo ng martial arts. Lolo, suportado kita, Lolo. Mga binibini at ginoo, maligayang pagdating sa inyong lahat sa tournament. Sa World's #1 Martial Arts Tournament. Ang tournament na ito ay inorganisa ng Lighthouse Country. World's #1 Martial Arts Tournament. Kaya sino ang magiging World's #1? Abangan natin. Okay. Ito ang hari ng underground boxing, Iron Hand Mike Tyson. Kilala sa buong mundo sa pagkapatay ng isang Tai Chi master ng Griatia sa isang suntok. Pakikuha si Mike Tyson. Ang susunod ay mas mabigat pa, ang World Karate Champion, Shan Benyilang. Tinawag na Griatia Killer, daan-daang masters ng Griatia ang namatay sa kanyang kamay. Walang sinuman sa Griatia ang nangahas na mag-angkin ng titulo. Maligayang pagdating, Shan Benyilang. Okay. Ang susunod ay mas mabigat pa. Ito ang kampiyon ng nakaraang martial arts tournament. Ang walang talong killing machine mula sa Lighthouse Country. Ang muscle maniac, Rocky. May kapatan ba akong hamunin ito? Naku, isang sino pala. Lumabas para sa unang pangkalahatang paligsahan sa sining ng pakikipaglaban. Narinig ko, noong mga nakaraang edisyon, pagkatapos mamatay ang mga sino sa laban, wala nang nangahas na sumali ulit.
Wala na bang tao sa tsina? Nagpadala pa ng isang matandang lalaki, puti na ang balbas. Lolo, matanda ka na, mas mabuting huwag ka nang sumali. Baka ka pa madumi sa takot sa amin. Katawa-tawa talaga ang martial arts ng Sina. Tahimik. Ang unang pangkalahatang paligsahan sa sining ng pakikipaglaban ay bukas sa lahat, pero hindi lahat ay karapat-dapat. Nakikita mo ba ang power tester na iyan? Kailangan lang ng isang suntok na abot sa 2,000 pounds. Pwedeng sumali sa paligsahan, magparehistro na kayo. Ito ba ay Ang matandang lalaki mula sa Sina? Hindi ba si Jin Zeming iyan? Siya nga. Nabalitaan kong tinalo niya ang master ng Shaolin na si Long. Hindi masukat ang kanyang lakas. Baka hindi mo pa nakita ang power tester na ito? power tester? Napaka-ignorante mo, ito ay high-tech na power tester. Maaari nitong tumpak na sukatin ang lakas. Ah, ganun pala. Sabi ko sa'yo, Lolo, huwag ka nang sumali. Ang suntok mo, baka hindi umabot sa 1,000 pounds. Hindi, baka hindi umabot sa 500 pounds. Hindi ba sinabi kanina, 2,000 pounds ang kailangan para sumali? 2,000 pounds? Lolo, gising ka na ba sa panaginip mo? Siya ay master ng taekwondo. Siyang nadan ang kanyang black belt. Kaya niyang magsuntok ng 2,500 pounds. Kaya mo bang magnegatibo 2,000 pounds? Alam mo ba kung gaano kabigat iyon? Ganito kaliit na lakas, hindi ko pa talaga narinig. Kaya bangan. Matandang gago, halika, idilat mo ang iyong mga mata at panoorin mo. Ano ang tunay na lakas? $2,480 pounds. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon, hindi maganda ang performance ko. Kung hindi, mas mataas pa sana. Pumasa, Jin Zeming ng Korea. Lakas na 2,480 pounds. Pumasa sa pagsusuri. Karapat dapat sumali sa unang pangkalahatang paligsahan sa sining ng pakikipaglaban. Ang galing talaga. Talagang taekwondo ng Korea, at hindi pa ito ang best performance niya. Paano pa kung best performance niya? Nakita mo ba, Lolo? Umuwi ka na lang at magpahinga, ang tanda-tanda mo na. Sa arena, baka may paputok ko ang tayo mo sa takot. Ikaw, Ang ganda mo, gusto mo bang magsaya tayo? Kung masaya ako, pwedeng isipin kong ipasok ka sa South Korean citizenship para manasan mo ang mangyang buhay. Kuya Kim. Sagipin mo ako. Anong kinatatakutan mo? South Korean ka na ngayon. Sino ang mang-aapi sa'yo? Ito si Liwan. Isang batang babae lang, natatakot ka na? Hindi, Kuya Kim, sasabihin ko sa'yo, tama na. Nandito ako. Anong kinakatakutan mo? Subukan mo. Akala ko ba sasali ka? Halika sa kama ko. Tuturuan kita ng taekwondo. Kuya Kim, ang lupit ng babaeng yon. Lupit? Babae pa rin yan. Pero yung babae, ako, tama na. Huwag kang matakot. Tagumpay na akong naging taekwondo. Siyang TA Dan Black Belt. At nakuha ko pa ang tunay na teknik ng tatay ko. Kanina, isang sipa lang. 2,480 pounds ang lakas. Ang galing. Siyempre naman. At si Sean binilang sa entablado. Ninong ko yan. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, ang ari-arian ng pamilyahan ay akin na. Sa South Korea, ako ang mag-alaga sa'yo. Ninong mo si Sean binilang? Kuya Kim, ang galing. Liwan, at ikaw matandang lalaki. Narinig mo ba? Ngayon, may Kuya Kim na ako. Hindi na ako natatakot sa inyo. Ganoon ba? Kuya Z, ang duwag mo talaga. Ako. $2,800. Ito, naipasa. Ang Dacia Liwan, 2,800 pounds. Naaprubahan, may karapatang sumali sa World Martial Arts Tournament. Ilan? 2,800? Sira, 2. Kayang umabot ng 2,800 pounds. Sira. Siguradong sira. I report ko 2. Sira ang makina. Sira. mahina ka lang. Ikaw. Hindi sira. Pwede ba akong sumubok?
Siyempre naman, pwede. Kuya Kim, ang lakas na matandang yon. Mag-ingat ka. Ang lakas. Ganito lang, ang lakas na matanda, tingnan mo, yung suntok niya kanina. Halos hindi gumalaw, yung punching bag baka napakahina ng lakas. Wala man lang lumabas sa display. Parang may mali. Anong mali? Hanzi. Sa tingin ko, masyado kang duwag. Matanda na siya't malapit ng mamatay. Anong lakas pa ang may ibigay niya? Kuya Jin, tingnan mo ang screen. Ang numero, 8,000. Mababali ang record. Mababali ang record. 9,900 at 99 na libra? Impossible to. Anong high-tech to kahit ang numerong 10,000 libra ay hindi kayang ipakita? Pasa, Dacia, Li Changsheng. 9,900 at 99 na libra na aprubahan. Kwalipikado pa sa pandaigdigang paligsahan ng martial arts. Sira. Siguradong sira. Sira nga. Bakit hindi mo pa sila diskwalipikahin? Hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Ang ibig kong sabihin sa sira ay hindi yung siya na sira, kundi yung buhanginang ito, sa pamamagitan ng haliging ito, ay nabiyak. Ano? Anong nangyari sa'yo? Huwag magmadali, basta't may buhay, may pag-asa. Li Changsheng. Aking mahal na guro, 20 taon kitang hinintay. Sa wakas lumabas ka na. Mabuti, lalong kumikintab ang paligsahan. Tapos na ang pagpaparehistro. Ngayon, inaanyayahan namin ang lahat ng kalahok na pumili ng kalaban na gusto ninyong hamunin. Pwedeng pumili kahit sa aming tatlo. Ako. Ang hahamon sa iyo. Lumitaw na ang unang kalahok na hahamon. Kaya, Ginoong Jin Zemin, sino ang gusto mong hamunin? Ako ang hamunin mo. Hindi ikaw. Siya. Sige, umalis ka na. CJ, Kaya, inihahayag ko, ang unang laban sa paligsahang ito, magsisimula na ngayon. Korea, Taekwondo ika-9 na dan. Daxia, pambansang martial arts. Nakakatuwa, lalaki agad ang kalaban ng babae. Walang kagandahan yan. Baka nga hindi makaabot ng isang suntok ang babae. Hindi naman sigurado yan. Babae, huwag mong isipin na dahil nakapalo ka ng 2,800 libra, ay magaling ka na. Ako, isang dalubhasa sa Taekwondo ng Korea. Ikaw, panoorin mo. Ang daldal mo. Ikaw, gusto mong mamatay. Ikaw, takbuhan lang ba ang alam mo? Masyado kang mabagal. Ikaw, gusto mong mamatay. Subukan mo ang aking sunod-sunod na sipa. Ganyan lang ba ang taekwondo mo? Nakaka-disappoint. Sumuko ka na. Hindi pwede. Ayos. Magaling. Ayos. Sumusuko na ako.
Teka, Ano iyon? anong klaseng kung fu yan? Tai Chi ang martial art ng dakilang siya. Gusto mong matuto? Ingat, Mandaya ka. Mandaya? Ito ang pinakamalaking martial arts tournament sa mundo. Walang may pakialam kung anong armas o paraan ang gamitin. Ang panalo lang ang magtatagumpay. Tuso. May kasabihan kayo sa dakilang Chia. Ang martial arts ay para pumatay. Sino ang may pakialam kung anong paraan ang gamitin? Lumuhod ka ngayon at magpasuko. Baka hindi kita patayin. Hindi pwede. Matigas ang ulo. Xiaowan, huwag kang matakot. Kung hindi mo makita, huwag mo nang tingnan. Pakinggan mo ang puso mo. Sasabihin nito sa'yo ang sagot. Babae, hindi ka na makakita. Paano ka makikipaglaban? Sumunod sa puso. Naintindihan ko na. Babae, tatayo ka lang ba para suntukin kita? Subukan mo. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Magaling. Tumigil ka. Buhay pa si Jin Zemin. Maaari bang magpatuloy? Ipinapahayag ko na ang panalo ngayong laban ay si Liwan mula sa dakilang Chia. Panalo. Kaya, Liwan, magpapatuloy ka pa ba sa paligsahan? Pagbati natin kay Liwan. Lolo, salamat po. Anak, sariling sikap mo yan. Ang galing mo. Dahil magaling magturo si Lolo. Ngayon, mayroon pa bang gustong humamon? Lolo, ikaw na. Ako na. Ako. Kaya mo yan, Lolo. Ikaw ang pinakamatandang kalahok sa tournament namin. Kaya, sino ang hahamunin mo? Lahat. Ano? Anong kalokohan yan? Lahat. Anong biro mo? Matandang daya, nasira mo pa ang aking record na 9,000 libra. Mabuti, matagumpay mong naakit ang aking atensyon. Mukhang isa pang daya ang mamamatay sa aking kamay. Isang suntok. Anong sinabi mo? Sabi ko, isang suntok lang ang karapat dapat sa'yo. Hinahamak mo ako? Lolo, mag-ingat. Ito, paano ito nangyari? Ang bilis niya kanina. Paano niya nagawa yun? Wala na bang martial arts expert sa daya? Napakahina mo. Sumusuko ako. Sumusuko na. Noong sumuko sa'yo ang mga daya na manlalaban, bakit hindi mo sila pinatawad? Ngayong sumusuko ako. Huli na. Ako si Li Changshen. Narito ako ngayon para hamunin kayong lahat. At syempre, para talunin kayong lahat na narito. O kaya'y matalo sa inyong lahat. Sino ka? Ako si Li Changshen. 20 taon na ang nakalipas, may isa pang pangalan ako. Li Chang'an. Ikaw pala.
Ako, Mukhang hindi maiwasan ang laban natin. Mabuti pa, babalaan kita. Ako sila. Iba. iba ka nga sa kanila. Mas kahabag-habag ang kahinaan mo kaysa sa kanila. Kayabangan. Nasaan siya? Lolo, mag-ingat sa likod. Ganun lang. Magaling. Napakahina. Napakahina mo. Hindi ba magkakaproblema kung gagamit ako ng sandata? Bahala ka. Bigyan mo ako ng patalim. Sigurado ka bang hindi ka gagamit ng sandata? Para sa'yo. Sapat na ba ito? Ginoo, parang minamaliit mo ako. Ang patalim ko'y pumuputol ng buhok. Talagang matalim. Talagang gusto mong labanan ito ng iyong katawan? Paano malalaman kung hindi susubukan? Sarge, ito na. Kawad na baston, kawili-wili. Puputulin ko ang iyong kawad na baston. Hindi ito pwede. Talo ka na. Hindi, mayroon pa akong isang pag-attack. Itong isang pag-attack. Pumatay na ng napakaraming magaling na mandirigma. Sa simula. Ito ay inilaan ko para kay Li Haiwang, ngunit ngayon. Ipapatupad ko na ito sa iyo. Kung ganoon, ilabas mo na. Mag-ingat ka. Napakabilis. Gaano kabilis? Lolo, Anong nangyayari? Patay na. Napatay ko ang dating pinakamalakas na litsangan. Ang lalaking ito na naging hindi magagapi sa loob ng isang milenyo. Ang matandang galing sa Chia, namatay sa biglang pag-atake ni Shan Benilang. Talagang nakakalungkot. Matandang tanga, gaano ka man kalakas. Mas malakas ka ba kaysa sa bala? Panibagong panahon na ngayon. Kaya ngayon, aking ipinapahayag sa hamon na ito. Ang matandang galing sa Chia ay talo. Sandali lang. Ano? Lolo, Shan Benilang, paano ito pwede? Ang bilis ng bala na ito ay kasing bilis ng barret. Kahit isang armored vehicle ay nabubutas nito. Paano kang hindi nasugatan? Kayo mga samurai ng isla sa loob ng napakaraming taon. Walang kahit anong pag-unlad. Guro, Pumunta ka dito. Huwag kang mag-alala. Lucchesi, gumalaw na siya. Ang pinakamalakas na batang mandirigma ng Estados Unidos. Balita ko na lubos niyang natutunan ang mga aral ni Li Haiwang. Hindi natin alam kung ang matandang galing sa Chia. Ilang round kaya ang kaya niyang lumaban. Malakas na mandirigma, ikaw ba yung mandirigma ng Pia na tinalo ang aking guro noon? Batang lalaki, napakabata mo pa. Pumunta ka, tawagin mo ang iyong guro dito. Matanda, sa tingin mo ba karapat dapat kang makipagkita sa aking guro? Hindi ka pa karapat dapat.
Matanda. Lalampas na sa iyong naisip. Ganito, pwede kang humamon sa akin kung gusto mo. Bakit hindi tayo maglaro ng isang laro? Paano natin ito lalaruin? Lakas ng katawan. Tama, ang lakas ng aking mga kamay. Ay lumampas na sa aking guro. Basta mahila mo ang aking kamay. Makakahamon ka sa akin, at maging sa aking guro. Ganoon ba? Tama. Ganoon nga. Matanda, kung hindi mo na kaya, tumigil ka. Ako, ay laging iginagalang ang matatanda. Ang sakit. Matanda, sumakit na, di ba? Pwede ka nang tumigil. At saka lumuhod ka, at magmano ng 100 beses. Medyo masakit na. Pakiusap, lakasan mo pa. Matanda, tingnan natin kung hanggang kailan mo kakayanin. Tuloy. Bakit walang reaksyon ang matandang ito? Ito ay, Hindi ka ba kumain? Paano nangyari yon? Ngayon, ako naman. Bumaliktad na. Bata, mahina pa rin ang iyong lakas. Tawagin mo na ang iyong guro. Lumabas na. Ang malakas na paggaling ni Lucchesi. 5 daliri. naibalik kahit nalinsad. Grabe, ang galing. Ano ba ang sinasabi mo? Matandang hayop, ngayong araw ay itutulak kita sa kabaong. Matanda, tumatakas ka lang ba? Sino ang nagbigay sa'yo ng ideya na tumatakas lang ako? Matanda, inalis mo ang aking selyo. Ito. Ito ay, Naalis na ang selyo. ang Luxi ngayon. Ang tunay na Lucchesi. Halimaw na muskulado. Si Lucchesi ngayon ay nagbayad ng buhay para palakasin ang kanyang mga kalamnan 10 bises. Hindi alam kung ang mandirigma mula sa Dacia ay makakabutas sa ganap na depensa ni Lucchesi. Ganap na depensa. Tama. Alam mo ba kung paano ko nakuha ang mga kalamnang ito? Bala. Kahit bala ay hindi makakalusot. Akala mo ba masasaktan mo ako? Ganoon pala. Ano? Sumusuko ka na ba? Mamatay ka na. Sa pagkakataong ito, ako ang nagkamali. Ang bilis, pero kulang sa lakas. Ngayon, ako naman. Ganoon ba? Ano? Puro muscle, walang bilis. Napapaling na, ang matandang taga-Dacia. Siguradong baliw. Siya ang una na nakatayo ng ganoong kalapit kay Lucchesi.
Ginagalit mo talaga ako. Ano tong nangyayari? Ano ba tong palabas na to? Nakalimutan mo ba? Ang mga muskol ko, kahit bala, hindi tumatagos. Masasaktan mo ba ako? Ganoon ba? Ikaw, paano mo nagawa yon? Anjin. Maganda nga ang pagpapalaki mo ng muscle. Pero gaano man kalakas ang katawan ng isang tao? Ang mga internal organ ang pinakamahina. Kaya gumamit ako ng Anjin. Para atakihin ang iyong mga internal organ. Natalo. Natalo si Lucchesi, ang muscle maniac. Ang mandirigma mula sa Dacia. Si Li Changsheng ang ating kampiyon sa world's #1 martial arts tournament. Tingnan mo. Ang tagal nating hindi nakita, Lichangan. Sayali. Hindi ka ba luluhod sa iyong guro? Guro. Guro. Guro, sila Haywang ay estudyante ni Lolo. Masamang estudyante. Tingnan mo ang ginawa mo. Guro, ikaw ang nagtulak sa akin. Bakit ayaw mo? Iturong sa akin ang pinakamataas na antas ng martial arts, ang lutong laman? Kung hindi, hindi ko sana tinipon ang mga kaaway na ito para patayin ang anak mo. Tumigil ka. Guro, sa totoo lang, hindi ako tutol na maging anak mo. Lilinisin ko ang aming hanay. Hindi mo magagawa yon, Lichangan. Kailan matatapos ang paghihiganti? Pa sa iyong apo. Isara mo ang iyong kapangyarihan at umalis ka na sa mundo ng martial arts. Natatakot ka. Guro, mahilig ka pa ring magsermon. Pero ngayon, natutunan ko na ang lutong laman. Ang lakas ko ay higit pa sa iyo noong araw. Kaya, ginagalang pa rin kita bilang guro. Matanda ka na, bakit hindi ka na lang magpahinga? Hindi na bagay sa iyo ang patayan at labanan. Pero ang matandang to, hindi naman pakiramdam na matanda na. Hindi matanda. Ganun ba? Sage, tingnan mo ito. Paano naman ito? Maganda ang pangatawan. Guro. Ngayon, ang lakas ko ay lampas na sa rurok mo noon. Hindi mo ako kayang talunin. Sumuko ka na. Dahil sa ating pagsasamang guro at estudyante, pwedeng patawarin kita. Estudyante ko noon, hindi kita tinuruan ng martial arts dahil ang lakas. Ay hindi lahat. Ang pinakamataas na antas ng martial arts ay ang Dao. Ganun ba? Kung ganun, mukhang isang labanang hanggang kamatayan. Ang hindi maiiwasan. Lolo, Hindi, ito ay Tsili. Ang matandang ito. Sa sandaling matamaan, kusang pinakawalan ang panga. Upang ganap na mawala ang lakas ng suntok. Parang pinakamatulis na kutsilyo, hindi makakaputol. Nang sedang lumulutang sa hangin. Magaling ang lakas. Guro, matagal ko nang alam ang sikreto laban sa Tsili. Kapag ang tao ay nahaharap sa takot, ang katawan ay natural na tumitigas. Tulad ng malakas na hangin na kayang patumbahin ang malaking puno. Umunlad ka. Sa huli, ang pagsasanay ay para makita ang sariling kahinaan. Pero naniniwala ako, kahit ang Diyos, may kahinaan din.
Lolo. Tumayo ka, Lolo. Matanda, nakita ko na ang kahinaan mo. Alam mo ba, kanina muntik ka nang mamatay. Ano? Estudyante ko, kaya mo bang saluhin ang suntok ng iyong guro? Estudyante ko, hindi mo ba sinasabing ikaw ang pinakamalakas sa mundo? Bakit pati suntok ng isang matandang guro, takot kang saluhin? Umiilag ka ba? Ano ba talaga ang kinakatakutan ni Li Hawang? Anong katatakutan dito? Hindi ko maintindihan. Isang suntok na matanda. Takot pa si Li Hawang? Hindi na naman tumama. Ang lakas na matandang ito. Ang suntok na ito, nakabasag ng alloy wall. Ang laki ng lakas ng suntok na ito. Matanda. Mukhang gusto mong mamatay. Matanda, hindi mo ba napansin, alam ko rin ang tsili mo? Matanda, nilalaro lang kita, binibiro lang kita. Pero, huwag kang mag-alala, yang walang kwentang tsili daw na yan. Hindi ko ito gagamitin dahil ako. Fist ay naniniwala lamang sa ganap na kapangyarihan. Ito, ang likod na kalamnan na ito. Ito ay tulad ng isang diablo. Ito, Diyos bak ito, tama? Ang mga lumang bagay ay luma, gagawin mo, at ganoon ako, at ang aking lakas ay mas malaki kaysa sa iyong. Lolo, panatilihin ito. Masyadong luma ka, lumang bagay. Kung ikaw ay 20 taon na ang nakalipas, mahirap pa sa akin upang manalo ka, ngunit ngayon, lumala ka. Luma ito. Ngunit hindi ako luma. Pagkatapos ay mamatay. Ano? Ito ay medyo luma. Ngunit hindi ko sinabi na ito ay lumipas na ang kanyang paunahin. Paano posible na narinig ng alagad ang pagkakaisa ng tao at kalikasan? Master, ikaw ang pinakamalakas. Master, pumatay sa kanya. Lumang bagay, maari ka bang itago? Elbow. Duel. Master Joe. Aye bro. Matandang lalaki, pagod ka, hindi ba? Pagod sa wakas, lumago kang pagod. Ang bilis ng harmonya sa pagitan ng tao at kalikasan ay talagang mabilis. Hindi maaaring matalo sa akin hanggang sa kamatayan. Bata ako, mas malakas ako kaysa sa iyo sa ano? Panatilihin ko lang ito. Maaari ding magbigay sa iyo sa kamatayan. Matandang lalaki, nakuha ko ka ngayon. Lolo, gumising Lolo. Hindi pinalo ni Lolo. Talagang babae. Ang lolo ay maaaring martial arts. Lumang bagayo. Sa wakas ay lumago ka. Sa wakas ay pumatay ako sa iyo.
Melting pot ng laman at dugo. Ang masamang disipo. Paano? Dumating ang iyong oras. Nagbibigay ka ba? Lolo, panatilihin ito ah. Paano? Sila ay nasa kanilang 7 taon o 8 taon. Bakit ka napakalakas ng pisikal? Basta ako sa'yo. Ikaw. Hayaan mo ako. Pupunta ako upang makatulong ang aking master. Master, mali ako. Laban ako. Master, sabihin sa akin, ito ba ang isang uri ng martial art? Ang kaharian ng martial arts ng langit at man-aano gusto mong malaman. Ituturuan ko sa'yo. Mabutin. Sa susunod na buhay na lang. Master, tingnan mo. Natalo ang master ko. Lolo, Ingot. Tapos na ang away, uwi na tayo. Paano siya natalo ng ganoon? Ang lolo na to, halimaw ba?